Praise the Lord. So magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo po ay masaya na magbigay ng mensahe mula sa ating Panginoon. But before anything else, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi. Sa lahat ng mga kapatiran po natin dyan sa Iglesia ng Muson. Alam ko na kayo po ay nakaranas ng malakas na baha at ulan at sa gabing ito kami ay nanalangin na patuloy po kayong maging maayos at maging maganda ang ating mga kalagayan. Bumabati rin ako sa inyo sa ating mga leader na patuloy na nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon mula sa ating pong leader sa mga tatay, Brother Arnel and Brother Roger, Sister Beng and Sister Rodeline, and Sister John, Sister Vanessa, and Sister Almen, ang ating media team, Sister Nicel, Sister Emma, and Brother Roger, Sister Sweet, and Brother Carlo. So, sa lahat ng pamilya sa Iglesia ng Muson, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ito po ay unang pagkakataon ko na magpagbigay sa inyo ng salita ng ating Panginoon. And we're hoping na bawat mananampalataya ay nasa maayos na kalagayan. At sa biyaya ng Panginoon, ang inyong pastor ay naririto sa aming pong maliit na apartment. Patuloy na din nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon. At gayon din, binabati ko ang lahat ng ating mga musicians, media team. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng pamilya, ako po bumabati sa inyo ng magandang gabi. Salamat sa ating Panginoon, tayo po lahat ay buhay at ligtas sa biyaya ng ating pong dakilang Diyos. Amen. So, salamat sa Diyos at tayo ay muling magkasama-sama sa ganitong sitwasyon na bibigay tayo ng mensahe. Amen. Of course, mga kapatid, sa ating Bible study. Amen. At alam ko ay ito ay ating pong prayer meeting and overnight. So kaya bukas ay magkaroon po ng gawain ang mga bata, ang kanilang pong Sunday School Children's Meet. So sa lahat ng mga bata, sa lahat ng mga teacher, ako po'y bumabati sa inyo ng magandang gabi and good luck. So ano man yung nakayanan nyo, it doesn't matter na hindi kayo mag-champion. Ang pinakamahalaga ay nagawa niyo yung pinaka-the best sa mga bata. And I'm very proud sa ating po mga teacher. Amen. Kay Sister Dina and Sister Almen. Sa lahat ng sumuporta, amen, sa gawain ng mga bata, and that is this coming Saturday. So, muli, ako'y bumabati sa inyo ng magandang gabi at napakabilis ng oras. Amen. Tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. And I would like to please everybody to please stand and upang tayo po ay magbabasa ng salita ng ating Panginoon. So, I would like to please open your Bible in the book of Acts chapter 20 verse 28 hanggang 31. And dito mga kapatid ay mabasa po natin, amen, na mula sa libro ng sulat ni Apostol Pablo. And he says that, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost had made you overseer to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. For I know this, that after my departing," so what the Bible says, amen, that Paul says that after my departing shall grievous wolves
enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, and draw away disciple after them. Therefore, watch and remember, by the space of 3 years I cease not to warn every one night and day with tears. So tayo po ay manalangin sa ating Panginoon and upang gabayan po tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pong pag-aaral sa ating Bible study online. Amen. At pagpalain tayo ng ating Panginoon. And let us pray. Lord Jesus, thank you, God, for this wonderful night, O God. And thank you, Lord, for your goodness, O God. I-bless mo, Lord, ang lahat ng kapatiran sa Iglesia ng Muson at sa lahat ng nanonood, nakikinig na mensaheng ito. I'm praying, Lord, that you will bless them not only physical blessing, but also spiritual blessing. Bless mo ang kanilang mga buhay at pagpalain mo ang lahat ng makikinig ng yung mga salita, maging ang iyong lingkod. I ask all these things in Jesus' name. Everybody say, Amen. So, purihin ang ating Panginoon. Amen. At siguro, hindi ko alam kung na-miss niyo akong magturo. At alam ko mga kapatid na tayo po ay nagagalak na magkapagbahagi ng salita ng Diyos. At dito po sa ating nabasa ay ating pong pag-aaralan na aking bibigyan ng isang subject na nagsasabing steer away from the drift. So, steer away from the drift. So, kung ating pag-aaralan in the book of Acts o the early church in the book of Acts ay sa pasimula pa lang ng gawain, amen, mula sa Acts chapter 2, amen, ay marami na. The Bible says that 3,000 souls baptized in Jesus' name. And as we continue the churches, how they spread the word of God, amen. And the Bible says that the church, the whole world, what we call that, stake upside down. Nayanig mga kapatid ang buong mundo dahil sa pagdami ng mga mananampalataya, at maraming nabuksan na gawain, hindi lang sa Jerusalem, maging sa buong Asia ay ibinahagi o maraming nangaral ng salita ng ating Panginoon. It is a blazing fire because after they received the Holy Ghost, amen, maraming mga tao na nagpagamit sa gawain ng ating Panginoon. But of course, mga kapatid, amen, in spite na ang paglago ng iglesia ay hindi kayang pigilan, ay dumating din sa kanila yung tinatawag na persecution, And sa kabila ng mga persecution, still the church is growing, nananatili pa rin ang iglesia sa paglago, Kaya nga, nung una, sila ay nakasentro lamang sa Jerusalem. And after that, mga kapatid, of persecution, ay ang iglesia o ang bawat apostol ay unti-unting lumabas sa kanilang tinatawag na lugar sa Jerusalem at marami ang nagpunta sa iba't ibang lugar sa Asia. And doon, mga kapatid, sa Asia o sa iba't ibang lugar ay maraming naitayo ng mga iglesia. So the church, amen, is still vibrant, active. And there is a powerful move of God. And then they saw the great and sign and wonders, amen, where the apostle performed. Amen. Dahil sa ang mga apostol ay patuloy na gumagawa, amen, at ipinapangaral yung salita ng ating Panginoon, amen.
And what the Bible says that they saw the sign and wonders. Maraming mga pangitain, maraming ginawa ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. So doon mga kapatid, amen, ay makita natin, mabasa natin sa Book of Acts. Kaya nga, ang libro ng mga gawa ay ito yung mga patutuo ng mga apostol, mga lingkod ng ating Panginoon, how they preach the gospel. And the member were very strong. Yung mga mananampalataya doon ay matatag sila. Sa kabila, mga kapatid, ng mga persecution, sa kabila, mga kapatid, ang mga mananampalataya ipinapako, pinapakain sa mga hayop, ibinibilanggo. Amen. Nandoon pa rin, mga kapatid, ang kanilang pag-ibig sa salita ng ating dakilang Diyos. And because they love the truth, they love God, and then everybody share the gospel of Jesus Christ. So ito yung pinakamaganda, mga kapatid, na ang church, mga kapatid, in early church, ay nakita natin na sa kabila ng mga persecution, amen, ay nanatili pa rin silang nagpapatuloy, nagpapagamit sa ating Panginoon. So, andun, mga kapatid, ang pagkilala. Kaya nga, even the emperor, the high priest, sila ay patuloy na they trying to stop them. They trying to persecute them. At doon, mga kapatid, habang sila ay pine-persecute, habang sila ay pinahihinto, nananatili pa rin sila na ipinapangaral, even their lives, even their family, amen, ay kinukulong, sila pa rin ay nangangaral pa rin ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga meron tayong tinatawag na Dark Ages. Ano yung Dark Ages, mga kapatid? Amen. Dito na kung saan ang mga iglesia, amen, ay halos ipasarado, ibilanggo. Kaya nga, ang sabi ng Acts chapter 20 verse 29, ay maging si Apostol Pablo ay nag-prophesy in Acts chapter 20 verse 29, na ang sabi ni Apostol Pablo, if you have a Bible, says that, for I know this, that after my departing, sabi ni Apostol Pablo, aking talastas na pag-alis ko, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. So, shall grievous wolves enter in among you. Maraming papasok. Amen. At ang sabi, not sparing the flock. So, na hindi mga pagpapatawad sa kawan. So, sabi ni Apostol Pablo, after na siya ay alis, and I know, mga kapatid, amen, when Paul says departing, amen, ay sinasabi niya na siya'y mawawala ang kanyang buhay, o mga kapatid, siya'y matatapos na ang kanyang misyon. Amen. Ang sabi niya, maraming mga lobo, mga ganid. So, ito yung mga tao, mga mananampalataya, amen, na sila'y pipwedeng makuha ng kaaway. Mga ganid, sabi ng Biblia, magsisipasok sa inyo. Pag sinabi natin magsisipasok, mga kapatid, ay ipinapaalala ni Apostol Pablo na, amen, doon sa loob ng iglesia. At dahil doon, mga kapatid, amen, dahil sa ang lobo, the wolves enter inside the church, amen, this is the time that the church drift away. So ito yung panahon na ang church, amen, dahil pinasok na ng matitinding mga lobo, mga wolves sa loob, mga kapatid, ay makita natin na ang bawat mananampalataya ay unti-unting mawawala sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, propesiya niya, that sabi niya Bible, mga kapatid, in Matthew chapter 24, for the love of many shall wax cold. Na sa mga huling araw, ang pag-ibig ng tao ay manlalamig. So ito yung nangyayari na, here in Canada, amen, isa sa pinakamahirap, amen, ay ang magbahagi ng salita ng Panginoon
Sapagkat ang lahat ng mga tao dito ay nakapokus sila. Amen. Hindi sa ating Panginoon. Saan sila nakapokus? Amen. Doon sa kanilang mga pangangailangan. Their needs. So kaya sinasabi ng ating Panginoon, amen, wala pa yung ganitong sitwasyon na ang tao ay darating sa matinding pangangailangan. Sinabi na agad ng ating Panginoon in Matthew chapter 6 verse 33, sabi ng Bible, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." So sinabi ng ating Panginoon na hindi pa man naranasan yung pangangailangang material. Sinabi na agad ng ating Panginoon, unahin muna natin ang ating Panginoon, ang lahat ng bagay ay idadagdag sa atin. Kaya yung pastor, praise the Lord, amen, nandito at pinangahawakan pa rin yung salita ng ating dakilang Diyos. Bakit mga kapatid? Sapagkat unti-unti darating ang panahon that the church steer away from the drift. Ang church, mga kapatid, ay unti-unting lulubog, unti-unting mawawala, mga kapatid. And what is the cause, amen, that the church to drift into darkness? Ano ba yung mga dahilan kung bakit ang mananampalataya ay unti-unting manlalamig, unti-unting mawawala, mga kapatid, at doon mas sila'y lalapit, mga kapatid, sa gawa ng mundong ito. So when you say drift, it become driven or carried along as the water or as by current of water or wind or air. Pag sinabi nating drift, amen, sinasabi, mga kapatid, ng definition ng drift ay to become driven or carried along. Ibig sabihin, mga kapatid, amen, ay ikaw ay nadadala, ikaw ay nakukuha, amen, kung saan yung current, nandoon ka, amen, kung saan yung hangin, nandoon ka, amen, kagaya po yan ng isang balon, kung nasaan yung hangin, yung balon ay sumusunod. So this is what happened to the church in the last days. Ito yung mangyayari, amen, sa mga huling araw. Ibig sabihin, mga kapatid, amen, that the church to drift into darkness. Kaya if we are not aware, kundi tayo maging maingat sa ating paglilingkod, amen, ay ang church ay pwedeng unti-unting papasukin ng mga lobo. Shall we say, praise the Lord? So the church began to drift, amen, and even in the time, in the 2nd century, alam natin, mga kapatid, in the 2nd century, the church was persecuted, and itong persecution, mga kapatid, sa panahon ng Roman Empire, and then, mga kapatid, ay the church become publicly accepted. Ano ibig sabihin, pastor? Amen. Dahil merong matinding persecution. Amen. Dahil hindi mahuli ng Roman Empire. Amen. Ang mananampalataya sapagkat sila'y nagstipon-tipon sa bahay-bahay. So ang ginawa, mga kapatid, amen, ni Constantine, that's time that he was a Roman emperor. Sa panahon na yon, amen, itong si Constantine, amen, ang ginawa niya, mga kapatid, amen, that Constantine accepted the Christian faith. Kumbaga, mga kapatid, itong si Constantine, dahil hindi nila mahuli, sabi niya sa mga mananampalataya, okay, kinakailangan na natin tanggapin, amen, ang ganitong katuruan, amen, about Christianity. At dahil doon, mga kapatid, they lessen, amen, the persecution. Dahil doon, mga kapatid, ay wala nang tinatawag, medyo humina ang persecution. Bakit? Tinanggap na ng Roman Emperor yung tinatawag na mga Kristiyano. And the people, devotion toward God began to cool. Dahil doon, mga kapatid, amen, dito nagsimula na, amen, dahil walang persecution,
Amen. Ang bawat mananampalataya ay unti-unti nang naging malamig. Ano? Dahil mga kapatid, dahil walang persecution, amen, wala nang ipinapako, wala nang sinusunog, wala nang pinapakain sa mga leon. Amen. Ang mananampalataya, mga kapatid, ay sila ay nagkaroon na ng tinatawag na dahan-dahang paglamig. Nagsimula na, mga kapatid, ang mananampalataya ay hindi na naging committed. Amen. Para pupunta sa church. Hindi na sila pumupunta sa gawain ng Panginoon. Why? Because there is no persecution. Not only that, mga kapatid, false doctrine and teaching crept in. So, pumasok na yung tinatawag na maling katuruan. So, nakita nyo, mga kapatid, kung gaano katalino ang dyablo. Na kusang kung hindi ka makukuha by force, amen, ang gagawin ng dyablo, mga kapatid, papasok mismo sa loob ng iglesia. And they trying to convince every, amen, saints of God. At sila, mga kapatid, ay sabi ng Biblia, mga kapatid, maging si Satanas ay pwedeng magpanggap na isang anghel. Bakit? Pwede siyang magpanggap para masilo ang bawat mananampalataya. But thanks be to God, mga kapatid, we have the Spirit of God. Kaya ang sabi ng Biblia, we need to test every spirit. Kailangan, mga kapatid, amen, titignan natin, sisiyasatin natin ang bawat espiritu. Ito ba ay sa Panginoon o hindi? Bakit? Sapagkat kapag ang lobo, amen, kapag ang tinatawag si Satanas ay nakapasok na sa loob ng iglesia, that is the time, amen, that the church, amen, unti-unting manlalamig. Unti-unting manlalamig. Amen. Andiyan na hindi ka napupunta sa church, hindi ka napupunta ng prayer meeting, hindi ka na mag-overnight. Bakit? Kasi iniisip mo, okay lang naman pala. Kahit hindi ako pumunta sa church, still, nakakatanggap naman ako ng blessing mula sa Panginoon. That is what the devil's trick. Kaya pag hindi tayo maging maingat, that is the way na ang church ay unti-unting dahan-dahang nakakatulog. Wala nang evangelism, wala nang fasting, wala nang soul winning. Bakit? Kasi unti-unti na tayong nakakatulog. Kaya nga, mga kapatid, amen, ang ating Panginoon ay patuloy na tayo ay masabi natin na pinapaalalahanan. Ang pinakamaganda, mga kapatid, even there is no persecution, amen, kahit walang persecution, walang pagsubok, walang karamdaman, we are still coming to the church. Amen. And it's time for us, mga kapatid, na magtanim. Bakit, pastor? Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang pagsubok. Hindi natin alam kailan darating ang karamdaman. Hindi natin kailan darating ang bagyo sa ating mga buhay. But if we are invest in our prayer, invest, mga kapatid, amen, sa ating Panginoon, meron tayong aanihin. Amen. Kaya dapat lagi tayong gising. Amen, sa ating pong paglilingkod. So, purihin ang ating Panginoon. So, kaya, napakaganda, mga kapatid. Amen. Minsan, ang sabi ng mananampalataya, wow! Kaya nga, tinawag si Constantine the Great. Bakit si mga kapatid? Kasi mga kapatid, walang persecution. Tuwang-tuwa, mga kapatid, persecution stop. And maybe, mga kapatid, sasabihin natin, salamat, wala nang pagsubok. Salamat, wala nang tinatawag na may sakit sa bahay. Amen. Salamat, everything is cool. Everything is alright. Mga kapatid. Amen. Mag-ingat tayo sa ganon. Bakit? Baka hindi natin alam. Sudden destruction come. Maghugulat na lang tayo, mga kapatid. Pumasok na yung tinatawag na pagsubok na hindi tayo handa. Kaya nga, amen, kung tayo pinagpapala ng ating Panginoon, kung andiyan, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay, amen, mga kapatid, hindi pa rin dapat tayong hihinto sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Shall we say, praise the Lord. That's why Constantine became both political and
religious leader. Ano? Kaya itong si Constantine, mga kapatid, hindi lang po siya, amen, political leader, also a religious leader. Amen. And the government, ang ginawa niya, the government paid the preacher. Instead of spiritual men occupying the church office, nandun yung political rulers took over. Ano? So, kaya mga kapatid, mapapansin natin, amen, na kung saan sa panahon, mga kapatid, ng Roman Empire, nangunguna dun, mga kapatid, yung tinatawag na Roman Empire. And then, mga kapatid, amen, ang gobyerno ang nagdidikta, mga kapatid, amen, sa mga priests kung ano yung gagawin. And until now, mga kapatid, ano? Pinangahawakan pa rin, ang may hawak pa rin, mga kapatid, amen, sa mga religious, amen, yung tinatawag na namumuno sa gobyerno. Kaya nga, dumating yung tinatawag na separation between the church and the states. Ano? Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga, amen, dahil doon, yung mga leader ay masyadong kalmado, walang persecution, then pumasok na yung false teachers, arose, ano pa, amen, bringing their own philosophies, amen, teaching, amen, at yung salita ng ating Panginoon ay unti-unting pinalitan na. Ano, kaya pumasok dyan, mga kapatid, yung tinatawag na Nicene Council. Ano, pinalitan yung tinatawag na tamang bautismo. Dati, ang sabi ng Biblia, amen, sa Catholic Creed, sila lamang ay nagbabautismo. Amen, sabi ng Catholic Creed na pinalitan nila ang bautismo mula sa pangalan ng Ama, Anak, mula sa pangalan ng Jesus, pinalitan nila ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Ano, bakit, mga kapatid? Pinalitan na nila. Ano? Dahil, amen, pumasok na yung tinatawag na political, leader. Kaya they changed, mga kapatid, the teaching that the Word of God diluted and the church was permitted with the current ideas, amen, of that time. Ano, kaya pumasok na, mga kapatid, yung mga matatalino, amen, pinalitan na. So, nakakalungkot, mga kapatid, ano? So, the church triumphant drift, amen, to an impotent and sinful stain. Ito yung mga kapatid, ano? Dahil doon, mga kapatid, yung mga mananampalataya, they weaken and half-hearted believers na. Kaya doon, mga kapatid, nanghina na. Ano? Ang church, mga kapatid, dati, mga kapatid, niyanig nila ang buong mundo. Amen. Dahil, mga kapatid, matalino si Satanas. Pinasok niya, mga kapatid, amen, ang loob na ng iglesia. And history has a way of repeating itself. Ano? Kaya nga ang sabi ni Vance Havner, sabi niya, all we learn from history is that we learn nothing from history. So ito ang sabi niya, mga kapatid, all we learn from history is that we learn nothing from it. Minsan, mga kapatid, hindi natin tinitignan, mga kapatid, yung ginagawa, yung mga istorya noon, yung mga nangyayari noon, mga kapatid, paulit-ulit lang dapat. Ano man ang nangyari noon, mga kapatid, ang church ay unti-unti nang nawala. Amen. Kaya nga, amen, salamat na lang sa ating Panginoon na unawa natin yung bautismo sa pangalan ni Jesus. Dati hindi natin alam yan. Ano? Pero salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa panahon, mga kapatid, ng Dark Age, amen, walang priest. Walang alays, mga kapatid, sa Israel. Walang pag-aalay. Doon, mga kapatid, pumasok yung tinatawag mga barbaro war. Amen. Kaya nga, amen, dito dapat matuto tayo. Amen. Na kung saan, kung ano yung plano noon pa, gayon din ang plano, mga kapatid, amen, na mundong ito. They trying to close the door. They trying to stop the church. Amen. Kaya nga, salamat sa ating Panginoon. I saw the young people. Nakikita ko yung mga nanay, yung mga tatay, dire-diretso sa pag-evangelism. Kahit wala yung kanilang pastor. Amen. Tayo ay patuloy na gumagawa sa ating Panginoon because we know that our labor is not in vain in the Lord. Shall we say praise the Lord?
Amen. Ang ating ginagawa, mga kapatid, ay hindi para sa pastor. Amen. Hindi sa ating mga leader. Tayo gumagawa sa Panginoon sapagkat, amen, sa pagharap natin sa ating Panginoon, hindi naman ang pastor ang kukurunahan doon, kundi bawat isa. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Ano? Dapat ipaglaban mo, mga kapatid. Amen. Kahit nanghihina ka la, kahit minsan parang gusto mo nang tumalikod sa ating Panginoon, we still continue to serve the Lord. Ano? Patuloy pa rin tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. That's why, amen, the challenge of 21st century is to take the church to the world without the world coming to the church. Ito yung challenge, mga kapatid, sa ating huling kapanahunan. That the church, to take the church to the world without the world coming into the church. Amen. Mga kapatid, amen, mas na-impluhensya na tayo ng mundong ito kaysa tayo ang naging magbigay ng impluensya sa mundo. Ano? Dapat tayo yung nagiging liwanag sa mundo, kundi mga kapatid, amen, tayo yung napapasok. Shall we say praise God? Sometimes we conquer, mga kapatid. Tayo yung nako-conquer. It's a very challenging. Kaya minsan, amen, ang kaaway, mga kapatid, ay hindi lang sa libutan. Minsan ang kaaway nasa loob na. Pumapasok. They try to destroy every saint. Shall we say praise the Lord? That's why we must be careful and we do not become like the men Paul met in Athens. Maging maingat tayo, kagaya mga kapatid, amen, nung na-meet ni Apostol Pablo yung mga tao doon sa Athens, amen, at ang sabi ng Acts chapter 17 verse 21, amen, it says that for all the Athenians and strangers which were there spend their time in nothing else, but either to tell or to hear some new things. Ano kaya yung mga Greek, mga Griego, ito mga Athenians, mga kapatid, ay amen, ay ando doon na kung saan gusto nila, mga kapatid, yung mga bago. Diba? Minsan mga tayo, mananampalataya, gusto natin laging bago. Bago ang cellphone, bago ang damit, kung ano yung nakatrend, mga kapatid, mga trending, mga kapatid. Minsan, amen, sa panahon ni Apostol Pablo, ang sabi niya, lahat nga ng mga Atenis, at ang mga taga-ibang bayang nakikipamayanan doon ay walang ibang ginagawa kundi ang magsipagsaysay na o mga kinig na anumang mga bagay na bago. And that is what is a very dangerous thing in the last days. Amen. That the devil is trying to change the truth. Shall we say amen? Kaya sabi niya sabi ni Apostol Pablo, amen, in Colossians chapter 2 verse 8, see to it. Sabi sa New International Version, sabi ni Apostol Pablo, see to it that no one takes you captive through the hollow and deceptive philosophy. Which depend on human tradition and the basic principle of this world rather than on Christ. Yung mga filosofiya, mga tradisyon, mga deceptive philosophy. Kaya ngayon, mga kapatid, minsan, amen, yung mga filosofiya na kung saan, wala naman na, okay lang, wala ako sa church, yung puso ko naman nasa church. And that is the philosophy of men. So, iyan yung mga pumapasok. Kaya sabi niya, see to it that no one takes you captive. Ibig sabihin, pastor, ng captive. Ang ibig sabihin, mga kapatid, amen, na kung saan tayo na ang hinahawakan ng mga tradisyon ng mga tao, mga prinsipyo ng tao na wala na sa Biblia. So, say, praise the Lord. Yung very principle, mga kapatid, is one of the simple principle ng ating Panginoon. Yung sinasabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. It's a very simple principle of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all
And sometimes, mga kapatid, the world changes. Ano una? Mga kapatid, kailangan muna namin magtrabaho bago ang ating Panginoon. We need to work and work before God. And this is what the principle of this world, even in Canada. Amen. Wala na silang panahon, mga kapatid, sa pagsamba. Wala na sila sa panahon, mga kapatid, na pupunta sa church. Bakit? Kasi, mga kapatid, ang iniisip nila yung kanilang pangangailangan lagi. Ang sabi niyang Matthew chapter 6, mga kapatid, ganun din ang mga hintil, na kung saan ang inuuna nila di mga material na bagay. But the principle of God is this. And listen to me, church. Amen. Unahin lang natin ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Kasi pag inuna natin ang ating Panginoon, ang pananampalataya natin ay hindi matutulog. It will not drip. Kundi, mga kapatid, mananatiling gising ang ating pong pananampalataya. Shall we say, praise the Lord. Amen. Kaya nga, amen, mapapansin natin sa ating mga obserbasyon. Amen. Maging sa panahon natin ngayon, the same principle applies. Amen. Na kung saan, amen, even the believers, amen, even the oneness people, amen, even the one God believers, amen, na kung saan ay nababaliktad na. Naalala ko, nandiyan ako, merong isang mananampalataya dyan na pumupunta sa church. Amen. How many times, mga kapatid, na baptize ko pa yan, mga kapatid. Tinuruan ko na matagal, pero, amen. Lagi niya sinasabi, pastor, parang gusto ko doon kasi komportable ako doon kasi doon sa CCF, ang ganda ng tinatawag na church. Ang ganda, very comfortable kami. Maganda, hindi kami pinapawisan. Parang kahit maliit kami, hindi kami pinapagalitan, hindi kami nilalapitan. Okay lang, mga kapatid, that is the principle, mga kapatid, ng mundong ito. So say amen. Kaya nga, how can we steer away from drifting? Paano tayo, mga kapatid? Amen, mawawala, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kapatid, according to Arnold Cook, and one of his book, mga kapatid, that is still right to go straight. At kagaya daw yan, mga kapatid, ng isang eroplano, and what we call that aerodynamic law. Sa aerodynamic law, mga kapatid, amen, and it says that when the plane, yung propeller, mga kapatid, amen, kapag ang eroplano ay lumipad na, nag-take off, ang mangyayari, mga kapatid, amen, ang eroplano ay laging pumupunta yun sa kaliwa. Laging to the left. So, it is a normal, mga kapatid, laging pupunta sa kaliwa. Kaya ang gagawin, mga kapatid, ng kapitan, amen, ang gagawin niya ay ililipat niya, pipersahin niya na pupunta sa kanan. Bakit, mga kapatid? Amen. Hanggat hindi niya steer up, mga kapatid, amen, going to right, the plane is going to the left. So, ano ibig sabihin, pastor? Amen. Gayun din sa church. Hanggat hindi mo ipipilit, amen, na ikaw ay pupunta sa right, amen, you are always looking to the left. Lagi kang nasa left. Kaya nga, minsan, mga kapatid, amen, even the church, ay doon, mga kapatid, yung mga katuruan, amen, ay unti-unting nababago. Churches, even school. Amen. Nakita natin na kung saan, amen, alam nyo, noon, pwede pa ikaw, siguro sa panahon namin, andiyan yung mga pagtuturo sa school, meron pang tinatawag na subject ng religion. O ngayon, wala na, mga kapatid. At meron pang mga namimigay ng Biblia. So, hanggat hindi mo ililiko yung sarili mo sa tama, you always driven to the left. Shall we say, praise the Lord? Minsan pa naman, mga kapatid, amen, kapag may mananampalataya, kapag medyo nasaktan, amen, kahit sa group chat, di ba, minsan tayo, mga kapatid, may mga group chat, di ba? Shall we say, praise the Lord?
Di ba? Pag may mga group chat, pag meron tayong narinig na hindi maganda, o marahil mga kapatid, merong hindi magandang experience tayo sa mananampalataya. So what we are doing, mga kapatid, we always left the group. Kaya nga, that is the way of the Satan. You always look into the left. Kaya sabi nila, Pastor, pwede bang i-add mo ulit yung isang mananampalataya kasi gusto niyang babalik? Sabi ko sa mga leader, amen, kapag babalik sila, sabihin niyo muna sa akin. Kasi mga kapatid, ang mananampalataya, konting problema, left. Konting problema, left. Konting problema, left. Laging left ng left. Mga kapatid, that is part of our journey. Even, amen, we are experiencing, mga kapatid, persecution, mga challenge sa buhay. Amen, don't left. You must always steer up, mga kapatid, to the right. Amen. Makipaglaban ka. Amen. Ipuwersa mo yung sarili mo na kung saan, amen, mananatili ka pa rin. Amen. Magsumikap ka, mga kapatid. Bakit? Amen. Sapagkat ang gusto talaga ng dyablo, tayo po ay may magkaroon ng tinatawag na drift away. Makatulog tayo. So, sinong gigising, mga kapatid? Amen. Siyempre, mga kapatid, ipilit mo yung sarili mo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, work out, amen, your salvation with fear and trembling. Mga kapatid, amen. Minsan nahihirap manalangin. Overnight prayer meeting, mga kapatid, minsan gusto mong matulog. Amen. Mga kapatid, work out. Amen. Kinakailangan, minsan lang naman yan, once a month lang yan, mga kapatid, minsan nga sa mga galaan, sa mga lakad, mga kapatid, amen, nagpupuyat tayo, mga kapatid, let us continue to work out, mga kapatid, amen, ay ipilit natin, amen, praise the Lord, minsan napakahirap manalangin, mahirap talaga magpuyat, mga kapatid, but listen to me, it is great, best, amen, ito yung pinakamaganda na hindi ka makatulog. Bakit? Amen. Sapagkat the moment you pray, amen, that is the time God works and answer all our need. Shall we say, praise the Lord. That's why, imagine, mga kapatid, amen, tatandaan po natin, mga kapatid, kagaya po ng isang bisikleta, when riding the bicycle, amen, yung mga sumasakay ng bisikleta. So, nasubukan nyo na ba ang bisikleta, mga kapatid? Amen. Ay ilalagay nyo, habang nagdadrive kayo, ilalagay nyo yung kamay nyo sa likod. Tapos, amen, nanatili kayong pumipidal. Amen. So, kung ikaw, mga kapatid, amen, ay palagay natin magaling ka not all the time. Amen. Dahil hindi ka humahawak sa manibela, sa steering wheel, ay pwedeng tumakbo ka ng malayo, pero not all the time. Bakit, mga kapatid? Madidiskrasya pa rin. It means to say, mga kapatid, amen, don't relax in serving the Lord. Huwag tayo maging relax sa paglilingkod. Amen. Sabi ng Biblia, mga kapatid, amen, mangagpuyat tayo. Bakit, mga kapatid? Sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw. Amen. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, amen, ay tayo ay patuloy, mga kapatid, amen, na i-correct, mga kapatid. Kahit unti-unti lang, dahan-dahan lang, mga kapatid, amen, minsan lumiliko, dahan-dahan lang, mga kapatid, babalik ulit dyan sa tamang daan. Amen. At tayo po ay palalakasin. Huwag lang panitiliin natin, ang ating puso ay matigas sa ating Panginoon. Kapag pinatigas natin ang ating puso, that is the time na tayo po, mga kapatid, ay unti-unting mawawala sa gawain ng ating dakilang Diyos. Paul says, mga kapatid, fight the good fight of faith. Amen. Harapin natin, mga kapatid, ang lahat ng pagsubok. Sapagkat kapag tatalikuran natin ang pagsubok, tayo po, mga kapatid, ay tatamaan. Hindi tayo magtatagumpay. Gaya ng isang Roman soldier, amen, kapag sila nakikipaglaban, ang kanilang shield ay lagi nasa harap. At ang kanilang shield, mga kapatid, pagdating sa likod ay wala silang protection. Ang protection nila lagi ay sa harap.
Bakit dinesign mga kapatid ng kanilang mga general ang ganong design ng kanila pong mga shield? Lahat nakatakbong sa mukha nila, sa katawan nila. Amen. Pagdating sa likod ay walang protection, because when we fight, there is no, amen, retreat. Walang atrasan. Diretso lang mga kapatid, amen. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon, amen. At habang tayo nagpapatuloy, amen, hindi tayo makakatuloy. Shall we say, praise the Lord. Amen. Purihin ang ating Panginoon, at ako'y nagpapasalamat sa opportunity na ito na ako po'y nakapagbahagi sa inyo, amen, ng salita ng ating Panginoon. At hindi ko matapos ito mga kapatid na ating pag-aaral, but maybe next week mga kapatid, ipagpapatuloy natin yung ganitong pag-aaral na kung saan ang bawat mananampalataya ay hindi po tayo makatulong sa ating pong paglilingkod. Let us pray one another. Amen. Encourage one another until the coming of the Lord. Hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon, let us work, amen, until the coming of the Lord. And what the Bible says, mga kapatid, in John says that, let us work while it is day, for the night cometh, when no man can work. Isang araw manghihina tayo, isang araw mga kapatid, magkaroon tayo ng karamdaman, isang araw mga kapatid, amen, hindi na natin maikilos ang ating mga kamay, ang ating mga paa, mga tuhod natin, amen. Kaya hanggat may lakas tayo, let us fight the good fight of faith. Purihin ang ating Panginoon, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Continue to pray for your pastor, continue to pray for my family, my wife, my children, and then continue to pray, amen, financial blessing sa lahat ng pamilya, amen, praise the Lord. Pag tayong matitigil, Paul says, pray without ceasing. Amen. Manalangin tayo ng walang pati. God bless you. Amen. At pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Ako'y manalangin sa aking pagtatapos. Dakilang Diyos, Amang Banal, salamat po Lord sa iyong mga salita. Kami masaya Lord na sa pamagitan ng ganitong pag-aaral ay pinapaalalahanan mo kami Panginoon nang ang magnanakaw ay papasok. At ito'y papasok ay hindi nagpapaalam. Kaya Lord, kami o God ay maging vigilant. Mapaghanda Panginoon. Maging maingat sapagkat Panginoon o God, hallelujah, na dumating man ang kaaway, matagpuan kaming mainit sa aming paglilingkod. Manatili, Lord o God, na matapat sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord, I pray, bless all the families, Lord. Sa Iglesia ng Muson, bless all the leaders. Hallelujah. Bless mo, proteksyonan mo. Ingatan mo sila, Panginoon, ano mga bagyo, o God, kalikasan na dumaraan sa kanilang mga buhay. Lord, I pray that you will continue to protect them. Let your divine protection, O God. Hayaan mo, Lord, O God, na ikaw ang may kakayahang mag-ingat sa kanila. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, as we give back all the glory. In Jesus' name. Amen. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless you, mga